Naimbag nga aldaw kada kayo amin kakabsat and welcome back to my channel. May bagong pakulo na naman po ang mga anti-Marcos at ito ay ang kanilang bagong movement, ang MAD or MAD, Marcos Alis Dyan. At ang balita ko, nagpapresko na po sila at ang dami nila. Ito yung mga taong nananaginip na akala nila mapapaalis nila or mapapatalsik nila si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Ito yung mga taong nananaginip na kaya nilang pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Akala nila napakadami nila para maglunsad ng isang kilos protesta or ng people power o kung ano man itawag nyo dyan. At kung papansinin niyo, sunod-sunod ang kanilang gimmick, sunod-sunod ang kanilang rally, prayer for peace, at kung ano-ano pa, mga vloggers na sinasabi na binabayaran daw para siraan ang gobyernong ito, siraan si President Marcos, at lalong-lalo na siraan si First Lady Lisa Marcos. Dahil akala nila kung nagawa nila ito nung panahon ni Apo Lakay at ni dating unang ginang Imelda Marcos na ang tinarget nila na siraan ay si Imelda para masira ang imahe ni Apo Lakay, well, nagtagumpay po sila during that time. Pero iba na po ang panahon, what with social media na tayo po ay aware na sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At dahil hindi po nagtatagumpay yung kanilang sunod-sunod na mga gimmick, ito na naman po, may bago na naman. At ito nga yung Marcos Alis Dyan movement. Sa bagay, ganyan po talaga ang demokrasya. Meron din naman po kasi mga nagpoprotesta at gustong pag-resignin si VP Sara. So kung nagagawa naman po ng mga pro-BBM, although wala naman pong kinalaman si President Bongbong Marcos dyan sa Sara resign na yan, edi pagbigyan din natin tong grupo ni Celis. Siya po yata ang namumuno dyan sa Marcos Alis Dyan movement, if I am not mistaken. So aantabayanan po natin kung ano kaya ang magiging kilos nitong grupong ito para mapaalis si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Magpi-people power kaya sila? Although siyempre ipagpapatuloy nila yung kanilang mga prayer rally na hindi naman talaga prayer rally kundi puro pagmumura rally. At dahil hindi naman nagbo-boom itong kanilang prayer rally at hindi sila makalikom ng sapat na tao para ipakita sa ating mga Pilipino na they have the force, they have the numbers, they have the power. Samantalang tuwing sila ay nagsasagawa ng prayer rally, peace rally, hindi naman po dumadami ang bilang nila. In fact, nababawasan pa po sila. So, dapat ba tayong matakot dito sa Marcos Alis Dyan movement nila? Ano kaya ang kaya nilang gawin? Akala nila may hikayat nila ang majority na ang gusto ay katahimikan at nag-aabang at nagmamasid kung ano ang magagawa ni President Bongbong Marcos. Mga taong nakikita sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos na may pag-asa pa pala ang Pilipinas. Itong mga grupo ng mga anti-Marcos na to, pilit pong sisiraan si President Bongbong Marcos. Kasi kapag akala nila nasisira nila ang pangalan ni President Bongbong Marcos, alam nila hindi lang dito sa atin nasisira ang pangalan ni BBM, kundi sa international stage. Pero kinakagat ba ng mga foreign leaders ang mga pakulong ito ng mga anti-Marcos? Hindi. Dahil makikita po natin that President Bongbong Marcos is well-loved and well-respected by other leaders sa buong mundo. Nakita niyo naman ang sunod-sunod na pagpunta ng mga foreign dignitaries, mga world leaders dito sa ating bansa para makapanayam at makausap ang ating presidente. Pero siyempre hindi rin tayo dapat magpakampante dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin, kung hanggang saan ang kayang gawin nito mga anti-Marcos na to, na ang tanging hangad ay guluhin ang Pilipinas. So sa tingin niyo, kakampihan sila ng nakararaming mga Pilipino? Tayo na ang gusto natin ay unity. Huwag na po natin pag-usapan yung unity dahil talagang wala na po yung tandem ng unity. Dahil kung ako nga mga a month ago sa mga videos and vlogs ko, parang pinagpipilitan ko pa na andyan pa rin ang unity. Pero kapag nakikita ko yung mga kaganapan,
na itong ang daming naninira sa grupo, sa mga kaalyado ni VP Sara at siya ay walang ginagawa. Tahimik lang siya sa paninira, sa pagmumura ng kanyang tatay, ng kanyang mga kapatid, sa mga sinasabi ng mga kaalyado niya tulad ni Glenn Chong, ni Harry Roque, na siya daw ang tunay na presidente ng Pilipinas. Ngayon naman, itong Marcos Alis Dyan movement. Sino ba ang makikinabang kung sakaling mapaalis si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto? Hindi ba si Sara Duterte? So ang ibig bang sabihin nitong pananahimik ni Sara Duterte sa mga isyong ito, sa pagmumura ng kanyang pamilya, sa mga sinasabi nila Glenn Chong at nila Harry Roque na siya daw ang tunay na presidente ng Pilipinas at itong mga movement na ito, na very clearly ay sinisira ang pangalan ng ating presidente na si Bongbong Marcos, na ang vice-presidente ni Bongbong Marcos ay si Sara Duterte. Pero may narinig na ba tayo na galing kay Sara Duterte na kinokontra niya itong mga sinasabi ng kanyang mga kaalyado? May narinig na ba tayo na pinigilan niya itong mga taong ito na magpakalat ng ganyang mga pahayag na siya ang tunay na presidente ng Pilipinas? Hindi ba? Nasaan naman ang hiya noon? Hindi natin sinasabi na galing kay Sara Duterte yan, kundi galing sa mga kaalyado niya, sa kanyang pamilya. Kaya pag nakikita kong magkasama si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte, dati natutuwa ako. Dati nakikitaan ko pa ng pag-asa na baka maayos pa ang unity team. Pero ngayon, kapag nakikita ko silang magkasama, ang nararamdaman ko na lang at ang nasa isip ko, papaano pa nahaharap ni Sara Duterte ang ating Presidente Bongbong Marcos, samantalang lahat ng mga nasa likod niya ang gusto ay patalsikin si President Bongbong Marcos at siya ang iupo bilang presidente. Ano ang nararamdaman niya kapag kaharap niya si President Bongbong Marcos? Or baka naman meron silang pag-uusap na pribado ng ating presidente at doon sinasabi ni Sara Duterte na humihingi siya ng paumanhin sa mga ikinikilos at sa mga sinasabi ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaalyado. Sana merong ganun, na nag-uusap sila at humihingi ng paumanhin itong si Sara Duterte kung ganun man ang mga pahayag ng kanyang mga kaalyado. Pero hindi ba mas makakampante tayo kung may maririnig man lang tayo na nagmumula kay Sara Duterte, na pinatitigil niya itong mga tao ng kanyang ama at sabihan sila na maghintay tayo ng 2028. Huwag niyong ipilit na iupo ako dahil hindi ako pabor dyan sa sinasabi niyong patatalsikin si Bongbong Marcos at ako ang iuupo niyo. Well, yun sa akin, wishful thinking lang. Sana ganun niya ang sinasabi ni Sara Duterte. Kaya lang, hindi. Wala po tayong naririnig kay Sara Duterte. Hindi po nakakatulong itong mga taong ito. Ginugulo lang po nila ang Pilipinas at sinisira nila ang imahe ng mga Pilipino dito at sa ibang bansa. Pero yun ang pakay nila, nasirain ang imahe ng Pilipinas. Dahil si President Bongbong Marcos ang leader natin. Ang nire-represent ni President Bongbong Marcos ay ang buong Pilipinas. So kung masisira si President Bongbong Marcos sa international stage, sira na po ang buong Pilipinas. Ang gusto ng mga anti-Marcos na to ay masira ang tingin sa atin ng international community para isipin nila na ang gulo-gulo pala sa Pilipinas, na ang daming nagpo-protesta, na ang daming humihiling na bumaba na itong presidente nila. Pero hindi po nagbabago ang tingin ng international community sa ating presidente at sa Pilipinas. Dahil kahit na anong gawing paninira nitong mga anti-Marcos na to, nakikita po ng buong mundo na ang ating presidente ay nagtatrabaho ng mabuti para iangat ang Pilipinas sa pagkakasadlak nito. So sa tingin ninyo, magtatagumpay itong grupo ni Celis, itong Marcos Alis Dyan movement? Maghintay na lang kasi kayo ng 2028. Dahil darating po ang oras ni Sara Duterte kung siya talaga ang pipiliin ng Diyos na pumalit
kay President Bongbong Marcos. Pero sa ginagawa niyong yan, na sa lahat ng paninira ng mga anti-Marcos na to, bumabalik yan po lahat kay Sara Duterte. Kung ayaw maniwala ng mga anti-Marcos na to, hintayin na lang po natin ang 2028. Ngayon, kung si Sara pa rin ang mananalo, wala po tayong choice, kundi ang suportahan ang magiging pamumuno ni Sara Duterte if ever na siya ang mananalo. Dahil kapag siya pa rin ang nanalo, ibig sabihin niyan, Diyos na ang magtatalaga sa kanya. Pero kung hindi po siya ang mananalo bilang presidente sa 2028, wala pong ibang dapat sisihin, kundi ang mga taong nakapaligid sa kanya. So ituloy niyo po yan. Marcos Alis Dyan movement, dagdagan nyo pa. Dahil siguradong hindi naman kayo titigil eh. Pag may isang gimmick kayo na hindi nagtagumpay, gagawa at gagawa kayo ng ingay in the hope na mapapaalis nyo si President Bongbong Marcos at para maiupo nyo si Sara Duterte. Pero hindi po mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Dahil hindi po papayag ang mayorya ng Pilipino na peace-loving. Yes, peace-loving po tayo. At alam po natin at kilala na po natin ang mga taong na ang tanging hangad lamang ay magkagulo tayong mga Pilipino. Dahil sigurado po, hindi nila kayang pababain si President Bongbong Marcos. Hindi po magtatagumpay ang kahit na anong ounce Marcos movement na yan. Dahil ang kalaban po nila, hindi lang po mga Marcos loyalist, kundi ang mga pro-government at ang silent majority na nag-aabang lang kung ano ang kaya pang gawin nitong mga anti-Marcos na to. In fact, ako nga naghihintay na lang ako na magsagawa ng people power itong mga anti na to. At para makita naman natin kung talagang sila ay may puwersa. Na kaya nila ang puwersa ng majority ng mga Pilipino na ang tanging gusto lamang ay katahimikan. Kayo po, ano ang masasabi niyo dito sa mga movement na to na talagang pilit na gagawa ng paraan para pabagsakin si President Bongbong Marcos? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.